Sa video ito, pag-usapan natin kung bakit nare-reject ang mga proof of account na ginagamit natin sa pag-enroll sa SSS Disbursement Account Enrollment Module at kung ano-ano ang mga dapat gawin para ma-approve ito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So ngayon punta na tayo sa ating topic na proof of account. So sa paglalagay ng proof of account sa pag-a-upload nito, dapat yung file format na i-upload ninyo naka JPG or PDF. And make sure yung file format niya is less than 3 MB. Pwede pong bababa ng 3 MB basta hindi lang po lalagpas. May mga kakilala ako, tinatansya talaga nila na maging eksaktong 3 MB. So mahirap po yun. Basta hindi lang po lalagpas ng 3 MB, 3.1 MB, hindi na po yan pwede. Basta bababa ng 3 MB, mga 2.9 MB, pwede po yan. Basta hindi lang po lalagpas talaga. At para naman po sa mga nahihirapan talaga na makuha yung file format na required ni SSS at yung maximum size, pwede nyo pong isend sa messenger ng mga kakilala ninyo yung picture na gagamitin ninyo at pagkatapos i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa po yung size ng picture ninyo at makukuha nyo po yung file format na JPG or PDF. So ngayon pag-usapan naman natin yung mga document types na tinatanggap nila sa proof of account. Kaya i-click lang natin tong select document type. So ito po yung mga listahan ng proof of account na tinatanggap nila. Kahit isa lang po sa mga ito ay pwede na po kayong mag-enroll ng bank account sa inyong SSS disbursement account. So iisa-isahin po natin ang mga nandito. So una, ATM card with account number and name. So kung gagamit po kayo ng ATM, make sure makikita nyo po tong tatlo sa ATM ninyo. So yung una, yung bank name. Make sure may bank name pero kadalasan may bank name naman na makikita dyan. Yung pangalawa, dapat makikita yung pangalan ninyo sa ATM na gagamitin ninyo. So kagaya niyan, yung dalawa may pangalan. So pwede yan. Pero hindi lahat ng may pangalan pwede ninyong iparegister. So yung pangatlo, dapat merong bank account number. So itong nasa kaliwa guys, wala tong bank account number. Ang meron yan, ATM card number. Kaya hindi po pwede yan kasi magkaiba po yung ATM card number at bank account number. So dapat po ganitong nasa kanan, yung may pangalan ninyo, tapos sa baba nandito po yung bank account number. Tapos dito sa gitna nandito yung ATM card number. Take note guys, magkaiba po yung ATM card number at bank account number. Kaya yung iba minsan yun yung dahilan kung bakit nare-reject yung application nila sa proof of account. And make sure din guys kung ano yung pangalan ninyo sa SSS account ninyo, make sure magkatulad yung nandito sa pangalan ninyo sa ATM card na gagamitin ninyo. Kasi may iba na yung tatlo yung pangalan nila tapos ang nakalagay lang sa ATM card nila is isa lang. Isang pangalan lang yung nakalagay doon. Tapos sa SSS account nila, tatlong pangalan po yung nandun at yung apelyido nila. So automatic pong mare-reject yan kasi akala nila ibang tao yung nag-a-apply kasi hindi magkaparehas yung pangalan. So ulitin ko po, kung ano yung pangalan ninyo sa ATM card na gagamitin ninyo, dapat yun din po yung buong pangalan ninyo na nandun sa SSS account ninyo. Kasi kung ganun guys, kulang yung pangalan niyo sa ATM na nakalagay, kahit ilang beses pa kayo mag-apply, mare-reject at mare-reject pa rin yung application ninyo kasi akala ni SSS ibang tao yung gumamit ng ATM na yan kasi magkaiba yung pangalan. At para naman sa mga babae na married na, may iba yung SSS account nila is single. Tapos yung bank account nila, married na yung nakapangalan doon. Kahit ilang beses kayo mag-apply niyan guys, mare-reject pa rin yun kasi magkaiba na yung apelyido ninyo. So hindi na po pwede. Mas maganda, i-change niyo yung pangalan niyo sa SSS account or sa bank account ninyo para magkaparehas po yung dalawa at ma-approve po ni SSS. Take note po, kahit isang letra lang ng pangalan ninyo yung magkaiba dyan, yung spelling, magkaiba yung spelling, automatic pong mare-reject ni SSS yan. Hindi po talaga tatanggapin kasi hindi po nagkatugma yung pangalan ninyo sa SSS account at sa proof of account na ginamit ninyo.
Basta po kung walang pangalan ninyo or hindi kumpleto yung pangalan ninyo sa ATM na gagamitin ninyo or kung walang bank account number yung ATM na gagamitin ninyo, huwag nyo na pong i-apply yan. Mare-reject at mare-reject lang po yan kahit ilang beses kayong mag-apply. So kung hindi pwede yung ATM card ninyo, pwede kayo dito sa pangalawa, bank certificate or statement issued within the current year. So pwede kayong pumunta sa bangko ninyo at humingi po kayo ng bank certificate or statement doon. So kagaya po nito yung bank certificate or statement na ibibigay sa inyo. Nandyan na po yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. At next, pwede rin kayong gumamit ng foreign remittance receipt. So ganito po yung itsura ng foreign remittance receipt. So pwede po nyong gamitin as proof of account yan. At next is yung passbook. So pwede nyo pong gamitin yung passbook ninyo as proof of account. So kung passbook po yung gagamitin ninyo, make sure yung page na pipicturean ninyo, nandun yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo. So make sure yung tatlo po makikita doon sa page na ginamit ninyo. At kung passbook yung ginamit ninyo, dapat yun din po yung kasama ninyo sa pag-take ng selfie. At next is yung screenshot of online mobile banking account. So pwede nyo pong gamitin yan. Pumunta lang kayo sa website ng inyong bank account. Tapos doon sa part na makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng bangko at bank account number ninyo, yun po yung i-screenshot ninyo. So dito maraming nagtatanong sa akin, paano daw yun gagamitin sa pag-take ng selfie? So dapat pag screenshot of online banking account yung ginamit niyo, dapat may hawak kayong cellphone na nandun kayo sa screenshot of online banking account ninyo. Tapos dito sa kaliwa, dapat hawak niyo yung ID ninyo. So kung pwede, kung medyo hindi klaro, pwede niyong ipaprint yung screenshot of online banking account niyo para medyo malaki at maa-approve po yun ni SSS. Pero dapat po kung ipaprint niyo, dapat colored at klaro at nababasa po lahat ng details na nandoon. At ang panghuli, kung may bank account kayo, ang pinakamadaling kunin is yung validated deposit slip. So, pwede po kayong mag-deposit ng minimum amount sa inyong bangko at yung deposit slip na galing sa bangko, yun po yung gamitin ninyo na proof of account. Minsan may mga bangko na pwede na 100 lang, pwede na po ninyong i-deposit yan. Tapos yung bibigyan na po kayo nila ng validated deposit slip. Marami akong kakilala na may mga bank account pero yung ATM nila walang pangalan or walang bank account number na nakalagay. Ang ginawa nila, nag-deposit lang sila ng minimum amount tapos yung yun yung ginamit nila yung validated deposit slip sa proof of account. Make sure lang po kung hindi ATM yung gagamitin niyo sa proof of account, kagaya niyan validated deposit slip, make sure po pagka-picture niyo klaro at nababasa lahat ng mga details doon. Kasi minsan, kung mag-take tayo ng picture, hindi nababasa lahat ng mga details. Kaya, yun yung dahilan kung bakit nare-reject yung application natin. At dito naman sa ID or documents na gagamitin ninyo, make sure updated yung ID na gagamitin ninyo. Dapat nandito sa listahan nila. So, ito po yung mga listahan ng valid IDs na tinatanggap nila sa ngayon. At kung wala kayo kahit ni isa sa mga IDs na nandito, ang pinakamadaling kunin dyan is yung police clearance or NBI clearance. Basta take note po guys, dito sa selfie photo, kung ano po yung gagamitin ninyo na proof of account at yung ID na gagamitin ninyo, dapat yun din po yung kasama ninyo sa selfie photo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!